Isang sanggol sa Bayambang, Pangasinan ang binawian ng buhay dahil sa kolera. Ang hinihinalang sanhi ng kanyang sakit, maruming tubig mula sa mga poso. Wala kasing gripo ang karamihan sa mga bahay sa kanilang barangay kaya sa poso sila kumukuha ng inuming tubig. Makibalita tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Isinugod sa Pangasinan Provincial Hospital sa Bayambang ang 5 buwang gulang na si Princess Shanadaya nitong March 1. Kinabukasan, binawian ng buhay ang sanggol dahil sa kolera. Kasi nung una po yun, mainit siya. Tapos, nagtatae. Nung nagtatae na, mga ilang oras, suka. Yun ang suka tae na. Tinakbo daw sa ospital po yun kasi nag-convulsion po siya kasi napakataas po ang lagnat. Kahit pinapainom daw ng gamot, hindi pa rin bumababa ang lagnat. Hindi itong unang pagkakataong may tinamaan ng kolera sa barangay Tukok West sa Bayambang. Agosto noong 2008, 31 ang nabiktima ng kolera. Nagkaroon po kami ng cholera outbreak dito sa barangay Tukok West. Nagkasunod-sunod na po yung mga purok-purok na nagkaroon ng cholera po. Kasi sa tubig po nakukuha. Sa mahigit 400 kabayan dito, mahigit 300 ang walang gripo kaya sa poso sila nag-iigib ng inuming tubig. Ayon sa Bayambang Rural Health Unit, posibleng nakontamina ng bakterya ang tubig sa mga poso dahil 40 talampakan lang ang lalim ng mga ito. Sabi ng NAWASA is lack of material sila, so kami po ang nagsusurger. Pinag-aaralan na raw ng barangay officials kung paano masusolusyonan ang problema. Binakunahan na rin ang mga bata sa barangay para lumakas ang kanilang resistensya laban sa kolera. Ayon sa World Health Organization, malalang impeksyon sa bituka ang kolera na nakukuha sa pagkain o pag-inom ng tubig na kontaminado ng bakteryang Vibrio cholerae. Nagdudulot ito ng diarrhea o labis na pagdumi at pagsusuka na posibleng mauwi sa dehydration at kamatayan. Paalala ng mga otoridad, panatilihing malinis ang paligid at pakuluan ng tubig bago inumin. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.